Isang lalaking may pilay ang inakala nilang sagabal at banta sa seguridad. Kaya walang pakundangan siyang pinaglabutan at kinaladkad ng mga sundalo sa gitna ng pulang alikabok. Pero nang mapansin ng isa sa kanila ang maliit na bracelet sa pulsuhan ng lalaki, napaluhod siya sa hiya dahil ang pangalang nakaukit doon ay ang pangalang buong buhay niyang ipinagkakautang. Hapon yon sa isang malawak na lupain sa bayan ng San Isidro. Kulay ginto ang araw na papalubog na at sa gitna ng nag-aalab na liwanag, ramdam ang init ng alikabok na pinaikot ng hangin. Nagtayo ng temporary camp ang batalyon ng militar sa gilid ng barangay. May operasyon sila laban sa mga armadong grupo sa bundok. Mainit, tensyonado, laging may kaba. Si Sergeant Renz Vergara ang isa sa mga leader ng platoon. 27 anyos, buhay ang mata, palaging tuwid ang tindig at sanay sa utos na walang tanong, sunding agad. Sa ilalim ng helmet at camouflage uniform, bitbit niya ang bigat ng pagiging panganay na kailangang magtataguyod sa pamilya at ang lihim na sakit na ayaw niyang maalala, ang kamatayan ng kanyang ama sa isang inkwentro 5 taon na ang nakalipas. Sa isip niya, simple lang ang mundo. May kalaban, may kakampi. May dapat protektahan, may dapat ipakulong. Habang nag-iinspeksyon sila sa perimetro, may napansin si Renz na papalapit na lalaki mula sa direksyon ng baryo. Payat, sunog sa araw, nakalumang t-shirt at maiksing shorts. Malayo pa lang, kita ng kakaibang lakad nito. Parang hinihila ang isang paa. Sa kanan niyang binti may bakal na umuugong sa bawat hakbang. Si Leo Manapati yun, 35 anyos, dating construction worker. Bagong aksidenteng bumago sa buhay niya, siya ang pinakamabilis magbitbit ng hollow block sa site. Ngayon, kailangan niyang kumayod gamit ang prosthetic leg na ipinamana ng isang programang tumulong sa mga naaksidente sa trabaho. May dala siyang supot na may lamang 2 tinapay at gamot para sa kanyang nanay na may hika. Kailangan niyang dumaan sa paligid ng kampo para makarating sa health center. Wala naman siyang balak makialam, gusto lang niyang makatawid. Pero sa mata ni Renz, ibang istorya ang nabuo. "Sir, may papalapit," sabi ni Corporal Diaz, sabay turo kay Leo. "Baka spotter yan ng kalaban. Tignan mo yung lakad, parang nagtatago ng kung ano." Masama ang gising ni Renz naong araw na yon. Kaninang umaga lang niya nalaman na na-ambush ang isa pang tropa sa kabilang probinsya. May mga kasama silang nasugatan, may isang namatay, kabarkada pa niya doon sa training. Sa panahon ngayon, wala nang inosente. Mariin niyang sagot, "Halika, lapitan natin." Habang kapalapit si Leo sa gilid ng kalsadang lupa, naramdaman niyang lumakas ang ugong ng makina at yabag ng botas. Pag-angat niya ng tingin, nakita niyang papunta sa kanya sina Renz at Diaz. Naka-helmet, mahigpit ang hawak sa baril. Tumigil siya, ramdam ang pamilyar na takot sa uniforme. Hindi dahil masama ang tingin niya sa kanila, kundi dahil alam niyang sa isang maling kilos lang, pwede siyang mapagkamala na naman. "Magandang hapon po, sir. Dadaan lang po ako papunta sa health center. May sakit lang po si nanay." "Huwag kang lalapit pa," sigaw ni Renz, turo ang dulo ng kanyang rifle sa lupa sa harap ni Leo. "Anong dala mo?" singit ni Diaz. "Tignan mo yung supot niya. Sir, baka may laman niya na hindi magandang ipinasok dito." Inangat ni Leo ang supot, nanginginig. "Tinapay at gamot lang po. Wala po akong armas. Taga rito lang po ako." Pero dahil puno na ng hinala ang utak ni Renz, mas lalo niyang sinilip ang bawat galaw ni Leo. Napansin niya ang prosthetic leg nito, ang bakal na kumikislap sa sikat ng araw. "Bakit ganyan lakad mo?" tanong niya, medyo may pang-uuyam. "Gawa ng operasyon sa bundok. Baka nasabugan kayong sarili niyong bomba." "Sir, aksidente lang po sa trabaho to." Mahinahon pa rin si Leo. "Nabagsakan lang po ako ng bakal. Wala po akong koneksyon sa mga armadong grupo." Umismid si Diaz. "Lahat naman ng nauhuli natin, yan ang sinasabi." Naglakad pa ng bahagya si Leo, pero agad siyang sinunggaban ni Renz at ni Diaz sa magkabilang braso. "Ano
bang ginagawa nyo? Gulat na sigaw ni Leo. Sir, masakit po. Dadaling ka namin sa kampo. Malamig na wika ni Renz. May mga tanong lang. Pag wala kang kasalanan, makakauwi ka rin. Pwede niyo po akong kausapin dito na lang. Pakiusap ni Leo, halos mapaiyak. Mahina na po ang nanay ko. Naghihintay po yun ng gamot. Pag na-late pa ako, mahihirapan po siya. Hindi nakinig ang dalawa. Sa gitna ng alikabok, sabay nilang inangat si Leo. Nakasabit sa hangin ng mga paa, ramdam ang bigat ng prosthetic leg na paulit-ulit na sumasabit sa lupa. Sir, sandali lang po. Sigaw niya, nahihiya at nagagalit. May kapansanan po ako. Huwag niyo naman po akong kaladkarin na parang sako. Kapansanan? Alam mo bang ganyan din drama ng mga na-raid natin? Nagpapakapilay pero sa gabi sila pala ang tagapagdala ng baril. Kahit masakit, pilit pinipigilan ni Leo ang magwala. Alam niyang kapag pumalag, lalo lang siyang mapapahamak. Pero ang pinakamabigat sa lahat ay ang pakiramdam ng hiya. Nakikita siya ng ilang kabarangay sa malayo, nakapako ang tingin sa kanya habang dala siya ng mga sundalo. Ano bang nagawa kong mali? Sigaw ng isip niya. Ang lakad papuntang health center, ang maging pilay. Habang binabagtas nila ang alikabok na daan, kumikiskis sa balat niya ang strap ng prosthetic leg. Pinigilan niyang mapaluha pero hindi niya mapigilan na mapalingon sa pulso niya, kung saan nakatali ang munting bracelet na metal. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob sa tuwing tila bumabagsak ang mundo. Nang makarating sila sa gitna ng clearing kung saan nakatayo ang ilang tent ng militar, binaba nila si Leo sa lupa nang walang pag-iingat. Muling sumabog ang alikabok. Dito ka muna, utos ni Renz, sabay tulak ng bahagya sa balikat ng lalaki. Huwag kang gagalaw. Napaingiwi si Leo sa sakit sa tuhod pero hindi na siya kumibo. Sa halip, hinawakan niya ang bracelet sa pulso. Isang simpleng stainless steel band na may ukit na pangalan at petsa. Tay, sana nandito ka. Ikaw lang ang nakakakita sa akin hindi bilang pilay, kundi bilang anak mo. Habang tinititigan niya ang bracelet, napansin ni Diaz ang kislap nito. Sir, may suot siyang metal sa pulso. Baka idea ng grupo nila. Patingin nga. Lumapit si Renz, inabot ang pulso ni Leo at pilit inikot ang bracelet. Sa una, gusto niya lang maghanap ng anumang palatandaan ng grupo ng mga rebelde. Pero nang harapin sa kanya ang ukit, parang bigla siyang tinamaan sa sikmura. Nakasulat sa maliit na plato, In memory of Sergeant Ricardo Vergara. Salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Leo Manapat. Nanlaki ang mga mata ni Renz, parang huminto ang ingay ng kampo at ang taning naririnig niya na lang ay ang malakas na tibok ng sariling puso. San? Halos pabulong niyang tanong, saan mo natuha tong bracelet na to? Nagulat sila yung sa biglang pag-iba ng tono ng boses ng sundalo. Regalo po yan sa akin, mainit niyang sinagot. Hinihila niya ang kamay pero hindi ganong kalakas. Galing po sa pamilya ni Sergeant Ricardo Vergara. Siya po ang tatay ninyo? Halos mabitawan ni Renz ang pulso ni Leo. Paano mo kilalang tatay ko? Nanginginig ang boses niya. Humugot ng malalim na hininga si Leo. Hindi niya inaasahan na sa araw na ito, sa gitna ng alikabok at galit, babalik ang pinakamasakit at pinakamataas na sandali ng buhay niya. 5 taon na po ang nakakalipas, panimula niya. Sa kabilang probinsya, construction worker pa po ako noon. May naganap na putukan sa tabi ng site. Nagkagulo po, may sumabog na granada sa hindi kalayuan. Nahulog po ang isang sundalo sa hukay, nabagsakan ng bakal. Siya po yun, si Sergeant Ricardo. Nagpatuloy siya, kahit nanginginig ang boses. Wala pong gustong bumaba. Natatakot lahat baka sumunod na sumabog. Pero hindi ko po kayang panoorin na lang. Bumaba po ako. Tinula ko ang bakal kahit ramdam kong puputok na ang tuhod ko. Nahihila po namin sa palabas. Pero sa kasamaang palad, tinamaan na pala siya sa loob. Sa ospital na po siya tuluyang nawala. Napayo ko si Leo. Ramdam ulit ang hapdi sa dibdib.
Bago po siya tuluyang nawala, pinasalamatan niya ako. Sabi niya kung may mangyari man sa kanya, gusto niyang malaman ng pamilya niya na may isang taong pinagtiyagaran siyang iligtas kahit hindi niya kilala. Ilang buwan po pagkatapos, may dumating na sulat sa amin, galing sa inyo, sa pamilya Vergara. Kasama po nitong bracelet. Sabi ng nanay niyo, maliit na bagay lang daw to kumpara sa ginawa ko. Pero sa totoo lang, ako po ang may utang na loob sa tatay niyo. Dahil sa pagsagip na yon, doon po ako na aksidente. Doon naputol ang binti ko. Tahimik ang lahat. Kahit ang ibang sundalong nakatingin lang mula sa malayo, parang napigil ang hininga. Si Renz, hindi makapagsalita. Naalala niya ang mga gabing umiiyak ang nanay niya sa harap ng larawan ng tatay. Ang pagbanggit nito sa lalaking nagligtas sa buhay ni Ricardo. At sa awa ng Diyos, nabigyan pa raw ito ng kaunting tulong mula sa pensyon. Hindi niya alam na ang lalaking iyon ang mismong taong kinakaladkad at pinapahiya niya ngayon. Parang may pumunit sa dibdib niya. Inilagay niya ang kamay sa noo, pinikit ang mata at dahan-dahang napaluhod sa harap ni Leo. Hindi na alintana ang alikabok na bumalot sa uniforme niya. "Leo!" Halos paus ang boses niya. "Ikaw pala yun." Nagulat si Diaz pati ang ibang sundalo. "Sir, anong ginagawa niyo?" Huminga ng malalim si Renz. Pilit pinapakalma ang boses. "Humihingi ako ng tawad," diretsong sabi niya. "Sa harap ng mga tropa, sa harap ng langit. Hindi ko alam kung paano ka nagmukhang kalaban sa paningin ko. Samantalang, ikaw pala ang nagligtas sa buhay ng tatay ko." Namasa ang mata ni Renz, pero hindi niya napinigilan. "Kung hindi dahil sa'yo, hindi man lang namin siya muling makita. Kahit ilang buwan lang ang naidagdag sa buhay niya bago tuluyang bumigay, yang mga buwang nakasama pa namin siya. Nakausap, nayakap, utang namin yun sa'yo. Tapos ngayon, ako pa tong nagkakaladkad sa'yo na parang wala kang dangal." Tahimik ang kampo. Nararamdaman ni Leo ang bigat ng bawat salita. Nalalambot ang tuhod niya, hindi dahil sa prosthetic, kundi sa bigat ng emosyon. "Sir," mahinang sabi niya, "hindi ko naman pong iniisip na may utang kayong loob sa akin. Ginawa ko lang po ang sa tingin kong tama." Umiling si Renz, nagpunas ng luha. "Minsan, nakakalimutan namin yun. Sa dami ng kalaban, sa dami ng balita, sa dami ng takot, nakakalimutan naming tumingin sa mukha ng tao. Nakakalimutan namin na hindi lahat ng pilay, kriminal. Hindi lahat ng dumi sa damit ay dumi rin ng pagkatao." Tumayo siya, kahit nanginginig pa ang tuhod, at humarap sa buong tropa. "Mga kasama!" Sigaw niya, malakas ngulit puno ng pagsisisi. "Narinig niyo ang kwento. Ang lalaking ito, si Leo Manapat. Hindi kalaban, hindi spotter. Isa siyang sibilyang na minsang nagligtas ng buhay ng isang sundalong kasama natin. Hindi siya dapat kinakaladkad. Dapat siyang pinagpapasalamatan." Nagkatinginan ng mga sundalo. Dahan-dahan, isa-isa, silang lumapit sa Leo. Inabot ng kamay, nagpakilala. Humingi ng tawad. Si Diaz na kanina panggigil sa hinahala, ang isa sa mga unang lumapit. "Leo," sabi niya, medyo nahihiya. "Pasensya ka na sa mga nasabi ko. Hindi na mauulit. Salamat sa ginawa mo para sa tatay ni Sergeant at para sa lahat ng sundalong nailigtas dahil sa tapang ng mga katulad mo." Hindi napigilan ni Leo ang mapangiti kahit may bakas pa ng takot sa muka. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang hindi lang siya yung lalaking pilay sa barangay, kundi isang taong may kwentong mahalaga. Kinabukasan, inihatid mismo ni Renz at ng ilang sundalo si Leo sa health center sakay ng military truck para hindi na ito mahirapang maglakad. Inabot nila ang gamot para sa nanay nito at nagdala pa ng ilang supply na galing sa kampo. Sa maliit na bahay ni Leo, nakilala ni Renz ang ina nitong mahina na ang paghinga pero maliwanag pa rin ang ngiti.
Kayo pala ang anak ni Ricardo, sabi ni Aling Marites, ina ni Leo, nang ipakilala sa kanya si Renz. Madalas ikwento ni Leo kung gaano kabait ang tatay ninyo at kung gaano siya natatakot na baka kayo magalit sa kanya dahil hindi niya nailigtas ng tuluyan. Umiling si Renz, napalapit sa higaan ng matanda. Walang kahit kaunting galit, nanay. Mahinahon niyang sagot. Puro pasasalamat. At simula mayon, gusto kong tumulong na hindi na kailanman mapahiya si Leo dahil lang sa kapansanan niya. Sa mga sumunod na linggo, naglunsad ang kampo ng information drive tungkol sa paggalang sa mga may kapansanan at sibilyan sa mga lugar na pinupuntahan nila. Ginawang halimbawa ang kwento ni Leo, hindi para muling ipahiyasa, kundi para turuan ang mga bagong sundalo na magtanong muna bago manghusga. Sa isang maikling programa sa kampo, inimbitahan si Leo na magsalita sa harap ng mga tropa. Nakatayo unsa sa maliit na entablado. Prosthetic leg niyang kumikislap sa liwanag ng hapon, hawak ang mikropono na parang hindi niya akalaing hahawakan niya kailanman. Hindi ako sundalo, simula niya. Pero noong araw na iniligtas ko ang tatay ni Sergeant Renz, naramdaman kong parte rin ako ng laban para sa kabutihan. Hindi ko ginawa yun para magkaroon ng utang na loob ang iba sa akin, kundi dahil tao siya at tao rin ako. Tumingin siya sa hanay ng mga sundalo, sa dami ng unipormeng nakapila. Pero noong araw na kinaladkad kula ako, nakalimutan ko sandali na may halaga pala ako. Doon ko naramdaman kung gaano kasakit kapag tinignan ka lang bilang problema, hindi bilang tao. Kaya salamat sa pagkakataon na maikwento to ngayon, para wala ng ibang Leo na mararamdaman na parang wala sang lugar sa mundong to dahil lang sa pilay o kapansanan. Tumayo si Renz sa gilid, nakikinig sa bawat salita. Alam niyang hindi kayang burahin ng kahit anong sorry ang nangyari, pero umaasa siya na sa araw-araw na desisyon na maging mas maingat, mas mahinahon, mas makatao. Unti-unti nilang mababago ang imahe ng uniforme sa mata ng tao. Pagkatapos ng talumpati, naglakad si Leo pababa ng entablado. Sinalubong siya ni Renz, sabay saludo. Saludo ako sa iyo, Leo. Wika niya. Hindi lang dahil sa pagligtas mo sa tatay ko, kundi dahil sa pagtulong mong iligtas ang konsensya ko. Ngumiti si Leo, sabay hawak sa bracelet sa pulso. Kung nasaan man po si Sergeant Ricardo ngayon, siguro po mas masaya siyang nakikita kayong ganito. Hindi lang sundalo, kundi tunay na tagapagtanggol ng tao. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Leo at ni Sergeant Renz. Kwento ng isang lalaking may kapansanan na minsang kinaladkad at pinagtawanan sa gitna ng alikabok, at isang sundalo na napaluhod sa harap ng katotohanang minsan na palang inalagaan ng taong hinusgahan niya. Ang kwentong ito ay paalala na ang kapansanan ay hindi kahinaan at ang ranggo at uniforme ay hindi lisensya para tapakan ang dignidad ng iba. Bago tayo magbato ng hinala, bago tayo magsalita ng masakit, tanungin muna natin ang sarili. Kilala ba talaga natin ang kwento ng taong nasa harap natin? Kung nakaantig sa puso mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mga kwento ng paggalang, pasasalamat at pagbabago na nagsisimula sa simpleng pag-amin ng mali. At kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang kwento na magpapakilo sa iyong damdamin at magpapaalala sa atin na sa kabila ng mga sugat, nakikita man o hindi, may pag-asa pa ring maghilom ang mundo kapag pinili nating maging makatao. Maraming salamat sa pakikinig at sana po'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, magtanong bago humusga, at yakapin ang mga aral na hatid ng buhay.